Hello! Good afternoon, good evening, and good morning sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ito naman po tayo. Today is our 28 days challenge in 90 days. 28 days of 90 days challenge. Today is Monday. So, pang 28 days na po natin. Kita nyo, malapit na! Malapit na! Malapit na! Yeah! Ayun, akalain nyo, nagagawa natin ng tama at nagagawa po natin ng araw-araw yung ating challenge na tinanggap natin sa ating buhay, di ba? Kung iisipin po natin na mahirap para sa atin na gawin ang isang bagay, kung hindi naman po natin naumpisahan pa, ay talaga pong mahirap, di ba? Talaga pong mahirap yun. Pero, kagaya nga po, sa lagi ko pong sinasabi, na kung meron tayong goal sa ating buhay, kung meron tayong determinasyon sa ating buhay, na kaya na gawin yung isang bagay na para sa atin, sa ikabubuti ng buhay natin, hindi lang sa pamilya natin, kundi, hindi lang sa buhay natin, pati para sa pamilya natin at sa buong membro or kakilala natin, di ba? So, ako nga po pala, si Noel Tamayo po, na nakatira po dito sa friendly Manitoba, Canada. Originally from Philippines, Cagayan Valley, from to the north, Ilocano po, Atoy, Apo. So, yun po yung ating buhay at dumating po dito sa Canada. Kasama ko ang buo kong pamilya since 2009. At ako po ay nagtatrabaho sa rent-a-car industry habang pinatatakbo ko po ang aking digital business. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos at binigyan niyo po ako ng pribilehiyo upang magkaroon po ako ng sariling business through digital. Nagamit ko po ang aking cellphone. Okay? So, yun po ang lagi kong pinasasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, ano po ang ating topic ngayon? Paano natin mababalance ang ating konsepto sa ating buhay, sa ating pagtatrabaho? Okay? Ito po ay related. Ang topic po na to ay related po doon sa ginagawa natin sa ating trabaho, sa araw-araw, kung meron po kayong full-time or part-time. Kung okay naman po, okay lang. Ano po ang ginagawa nyo sa ngayon? Kahit na ano po ginagawa nyo sa ngayon, dapat meron pong sinasabi pong pagbabalanse ng konsepto sa ating buhay, di ba? Yung trabaho natin, yung ginagawa po natin sa business, or kahit na anong ginagawa natin. Kung wala ka namang trabaho, or yung nandun ka lang sa bahay, paano natin babalansahin? So, yun po. Ako po, ay meron po akong full-time at meron po akong digital business na iniraran ko po. Habang ako po ay nandoon sa aking trabaho, yung aking business, yung aking digital business ay nagraran po 24/7. How is it? Curious kayo, no? Ay, curious ya. Alam ko na gusto mong malaman. Okay? I-click mo na. Okay. Paano po nangyayari yun? Meron po akong business, meron po akong full-time job. Meron po akong full-time job, meron po akong business. Kasi nga po, meron po akong
laging sinasabi na nag-work sa akin at the background, kahit na wala ako doon, hindi po ako nakaharap sa kanya. Nag-work po yung aking business. Ganun po siya kaganda. Kaya nga po, yun yung ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos na business. Hindi yung traditional na alam po natin. Hindi po yung traditional business na alam po natin. Okay? Kung gusto mo malaman, sabi ko nga po, curious ka, no? Kung gusto po malaman, mag-drop ka na ng iyong pangalan at email address at ibibigay ko yung karagdagang impormasyon tungkol sa aking business. Okay, balik po tayo sa ating topic. Paano natin mababalanse? Diba? Ngayon, kung meron po kayong full-time job, ilang oras ang full-time job natin ngayon dito sa Canada? Kahit na saan. Kahit, basta pag sinabing full-time job, nandiyan po yung 5 to 9 hours or 5 to 8 hours na ating pagtatrabaho. Kasama na po doon yung 5 to 9 hours yung pagtatravel mula pag-alis natin ng bahay hanggang sa pagbalik natin. More than pa doon. So, umaabot po ng, depende po kung gaano kalayo po yung in between noong trabaho hanggang doon sa bahay. Bahay to trabaho. Ganun po. Kung kayo po ay nagko-commute, yung nagra-ride lang po kayo, depende po yung biyahe. Pero kung malapit lang naman at meron naman po kayong sariling sasakyan, depende po doon sa travel din naman po ninyo. Kaya sinasabi ko po na ang between po ng ating trabaho ay 5 to 9 hours. So, kung 5 to 9 hours yung ating trabaho, ganun po kahaba yung ibig sabihin na ibubuno natin doon sa ating full-time job. Then, how much more yung pagraran mo naman ng iyong business? Traditional business or digital business? Depende po doon sa pagraran mo. Hi, Ate Jonaling. Kumusta po kayo? Thank you for watching. Depende po. So, kailangan nyo pong balansehin para sa ganun ay pareho po ninyong mapapatakbo, pareho po ninyong mabubuhay yung iyong business at saka yung iyong full-time job. Okay? Ngayon, kung wala kang panahon doon sa business mo, paano mag-work yun? Di ba? Paano po mag-work yun? Kung ibang klaseng business po yung meron sa inyo. Hi Ate Jonaline, thank you for watching ate. Hello po, kumusta po kayo? Good morning, good afternoon, and good evening. Dito po sa amin ay evening na po. Dahil mag-8 na po ng gabi dito sa amin. Kung sa inyo po dyan ay magtatanghali, good afternoon po. Pero kung morning, good morning. So, ayun, kailangan po nating balansehin para sa ganun ay mapatakbo natin or mapag-work natin lahat yung ating ginagawa. Hindi yung nakatutok ka lang doon sa full-time job mo na meron ka namang business, di ba? Ngayon, kung meron ka namang business, kailangan mo rin tutukan or tingnan or asikasuhin yung full-time job mo. Depende kung meron po kayong side hustle na sinasabi. Ano po yung side hustle? Yun po yung sinasabi po na meron ka pong business na nag-work na kahit na hindi po kayo nakaharap doon sa business po ninyo. Kasi nga po, yung business na yun, na kahit hindi po kayo nakaharap, ay yun po yung sinasabi po na automation system. Yung pong automation system po ang nagtatrabaho para po sa atin. Okay? Yung po yung kagandahan po ng business po na ito, yung automation system, na kahit wala ka doon, meron kang ginagawa, natutulog ka man, nakabakasyon ka man, meron kang full-time job, may part-time job, nagwo-work po yung iyong side hustle, yung plan B, kung hindi nyo po alam yung side hustle. Pero, masyado na pong common yung side hustle. Side hustle, plan B, or yung pangalawang source of income, kasama na po siya doon. Okay?
So, kailangan po nating, pero kung wala naman po kayong full-time job, puro business lang po, nakatutok ka lang po doon sa business mo. Okay? Pero ano po bang klaseng yung business mo? Yung po ba ay traditional or digital world? Kasi po, yung sinasabi po na digital din, depende po kung anong klaseng online po yung business. Kasi nga po, meron pong nag-online business na parang kagaya po ng traditional. Yun po yung merong ipinopromote na product at isinashow mo doon sa camera, doon sa harapan mo, ito yung product ko, ito yung presyo ko, ito yung size, lahat po ng information ng iyong business, yung traditional business mo, ay ipapakita mo. Hindi po kagaya po noong aking business na yung automation system na po, yung nag-work na para sa amin. Siya na po ang bahalang maghanap ng tao kung gusto po nilang mag-start ng business na kagaya po namin. Hello po Ate Rolette Santos, thank you for watching po. Kumusta po kayo? Ganun po yung marami pong konsepto noong pagbibusiness po. Traditional business, yung magbubukas ka ng tindahan, yung magtatayo ka ng building, bibili ka ng mga product, kukuha po kayo ng employee, pasasahurin mo yung employee mo, pupunta ka doon sa munisipyo or whatever, i-register mo yung business mo. Ganun po yung traditional business. Ngayon, kapag paano mag-work po yung traditional business? Siyempre po, bubuksan mo araw-araw yung iyong business para makita po ng tao na mayroong gustong bumili doon sa tindahan mo. Depende kung anong product ang meron ka doon sa iyong tindahan. Okay? Ngayon, paano ka kumikita doon sa traditional business? Ganito po, simple lang. Buksan mo yung tindahan mo, ipakita mo lahat yung paninda mo, yung product mo, and then yung tao pupunta, bibili, doon pa lang po kayo kikita doon sa traditional business. Pero kapag yung wala pong pumunta or walang tao na po bibili ng yung product at kung wala naman po kayong product na doon sa kagustuhan ng tao, paano po kayo kikita? Wala po. Pero sa akin po, doon sa aking digital business ko po ay wala po akong ipinapakitang product, wala po akong ini-introduce na product, wala po akong ibinebentang product, at wala po akong pinapasahod na tao para tulungan po ako, i-assist po ako doon sa aking business. Sino po yung kasama ko? Yung pong automation system po ang magpa-process, siya po yung bahala para sa aking business, pero marami po akong kasamahan po dito sa business na ito dahil yung buong community po, meron pong naka-assign na coach, meron pong naka-assign na mentor na tutulong sa iyo doon sa business mo kung dito ka sa digital business na kagaya ko. Then, kung hindi po available yung mentor at saka coach na naka-assign sa inyo, marami poong gustong at handang tumulong para sa iyong business. Sino-sino po ang mga yun? Kung sino po yung kasama mo doon sa community po na ito. Hi Ate Melinda, thank you for watching Ate. Good evening or good morning diyan po sa inyo. Kumusta po kayo Ate? Thank you for watching. Yun po yung kailangan nating balansehin. Okay? Kung meron naman po tayong full-time job or part-time job, anong oras po kayo maghanda? Di ba? So, kunwari, pang morning po yung ating pasok sa ating trabaho, di ba? So, kailangan, let's say, ang pasok mo ng umaga, 7 o'clock, alas 5 pa lang po ng umaga, kailangan pong gising ka na. Or, ahead of time pa. Yung depende kung anong weather meron kayo sa inyo, kung yung weather po ninyo sa inyo ay single weather at
rainy season, summer season, or yun lang. Pero dito po kasi sa amin, apat po yung season po namin dito. Winter, summer, autumn, and spring and summer. Yun po yung meron po sa amin dito. Ngayon, pagdating po ng winter, mas mahaba po yung aming araw. Then, kung winter time po, kung ang pasok mo po ay 7 o'clock po ng umaga, example lang po example lang po, 7 o'clock po ng umaga yung pasok mo, kailangan po alas 4, gigising ka na, mag-get up ka na, hahanda mo na yung sarili mo, maliligo, maghahanda na ng pagkain, yung babaunin, para meron kang kakainin doon sa trabaho mo pagdating ng break time. Depende kung gusto mong magbaon or hindi. Kung hindi naman, mas aatras pa yung oras mo. Mga 5 or 6, ganon. Pero depende rin po doon sa haba po ng biyahe natin para makarating sa ating mga trabaho. Yun po yung kailangan po nating balansehin. Para sa ganon ay on time po tayo na makarating sa ating trabaho. Then pagdating naman natin sa ating trabaho, ano ang ginagawa po natin doon? Siyempre po, kung ano ang naibigay po sa inyong task, nagaling po sa kumpanya, yun po yung ating gagawin hanggang sa hindi matapos po yung 8 hours. Depende po kung yung ang full time ay 8 hours, kasama na po doon yung break time. Meron naman po yung 7.5, hindi pa po kasama doon yung break time. Depende po kung ano ang pag-uusap po ninyo doon sa company. At kung ano lang yung ibinigay sa iyong oras, yun lang po ang babayaran sa iyo. Nakuha niyo po? So, ganun po yung kailangan po natin pagbabalanse sa bawat concept ng ating buhay or sa trabaho, mapa-business, mapa-trabaho, or anuman ang ating ginagawa sa araw-araw. So, yun po yung ating topic po ngayon, at tapos na po ang ating 28 days. Bukas, Tuesday bukas, at papasok na po tayo sa 29 day for 90 days challenge. So, thank you very much po. Thank you sa inyong panonood. Thank you po yung time para suportahan po ako sa aking 90 days challenge sa aking business at sa aking buhay. Okay? Salamat po, at sana po ay meron po tayong palaisipan sa ating isipan kung ano ang dapat natin gawin sa araw-araw sa ating buhay. Salamat po, at kita-kita po tayo ulit bukas, at God bless po. Magandang gabi sa ating lahat. Bye-bye!